Good afternoon, Sir Serrano. I am Mark Jan Baconawa from B2B Compro. Ito po yung i-discuss ko po yung ano po, yung pinapag-discuss sa amin na W3 School. Ito yung unang part na HTML. Sino ba ang naka-invento ng HTML? Si Tim Berners-Lee, ang physics at the CERN research sa Institute in Switzerland. Siya naka-invento ng HTML in 1991. Siya ang first version na consistent of 18 HTML tags. Ngayon, ang currently na tags ng HTML ngayon ay 140 HTML. Although not all them supported by modern browsers, learn more about Tim Berners-Lee. At ito ang timeline of HTML. Nagsimula ang HTML noong 1991. Si Tim Berners-Lee ang naka-invent. Ang tawag pa sa HTML na yun, 1.0. Excuse me. Tsaka noong 1993, HTML 1.0 na-release. At hindi siya ginagamit ng mga developer. Hindi siya ginagamit ng mga developer na creating website nung time na yon. At noong 1995, nag-upgrade na siya. HTML 2.0. Na-publish siya dahil maganda mga features niya nung 1.0 siya. Tapos, meron pa siya mga plus new features. This remained the standard of markup language for designing and creating website until 1997. At ito na, yung 1997, nilabas na ang HTML 3.0. Was invented here, but Dave Raggett introduced a fresh draft of HTML, which improved new features of HTML and gave more powerful characteristic for webmaster in designing website. Unfortunately, the powerful features slowed down the browser in applying further improvements. At ito na, ang 1999. Ito na yung pinakamalawak na gumamit ng HTML. Ito ang tinatawag na HTML 4.0. Nilabas ang HTML 4.0 dahil ito na ang successful na HTML. And nung 2014, nilabas na rin ang HTML 5.0. Ayan, nilabas siya sa buong mundo dahil extended siya ng version 4.01, which in the published in 2012. Ayan. At ito ang meaning ng HTML, Hypertext Markup Language. Ito ang standard language na ginagamit para gumawa ng structure content sa isang website, na kapag bumisita tayo sa mga website, ito ang agad nating makikita. May mga picture, links, buttons, at forms. Ang HTML hindi programming language. Siya ay markup language. Ibig sabihin, gumagamit ito ng mga tag upang lagyan ng mga label at ayusin ang nilalaman ng website para malaman ng mga web browser kung paano ito gagamitin. Ano ang ginagawa ng HTML? Una, siya ang naglalagay ng mga heading, talata, at listahan. Pangalawa, siya ang naglalagay ng mga picture, video, at audio. Pangatlo, siya ang gumagawa din siya ng mga hyperlink. Pang-apat, gumagawa din siya ng mga login bar, sign up bar, and search bar. Bakit mahalaga ang HTML? Dahil siya ang nasa likod sa mga likod ng mga website. Kung wala ang HTML, hindi malalaman ng web browser kung paano nila mapapakita yung nilalaman ng website. Kaya mahalaga ang HTML dahil first step ito sa mga gustong mag-aral ng maging isang web developer balang araw. At ayun po sir yung kuha ko pong impormasyon sa HTML po. Good afternoon sir, ito po yung coding po ng HTML. Apo. May nakalahati ko na po siya sir. Tutuloy ko na lang po sir. H1. That word. H1. Tapos P1
This is my first HTML page. Tapos body HTML. Okay na po, sir. Save na lang po natin siya. Ito po yung result niya. Mark.html. All files. Save. Ito po siya, sir. Ayan po siya, sir. Ayan. Yan po ang resulta ng HTML.